Salamat, Pastor Jimmy. Good morning, everyone. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Naimbang nagsapa, kada kayo aming kakapsat. Salamat, Pastor. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag yung buntag. Sa mga foreigners na rito, Merry Christmas and a Happy New Year. Subukan natin yan. Ha? Paano niyo pa sabihin ang Happy New Year sa Chinese? Kong hei kachoy! Ulitin nga ninyo. Kong hei kachoy! Meron din akong lingwahe na pang-Greek sa ganyan. Pakinggan niyo, ha? Kong si Laugo. Yun yun ang Happy New Year. Sa Tagalog, singkong lugaw. Hindi nyo nag-gets, ha? Ayun talaga, oh. I'm so happy to be here. Namimiss ko ang aking asawang si Amy. Gusto niyong sumama pero nag-back off because of so many errands sa bahay. And so, because this coming 2-3 weeks from now, we'll also be visiting Taiwan. So sabi niya, I would prefer waiving my right to join you in Hong Kong and even in Macau. Was there last Wednesday. Sa Taiwan na lang ako pupunta sa Sama. Kaya namimiss ko siya eh. No? Oh, I observe, you're giving free Bibles. Those people who are coming for the 4th time. Yes. Pero may bias yan eh. Ako, mahigit ng 4 times pumunta rito. Wala pa akong Bible. I commend the material you're using. No, the author is very familiar with me. He studied in Multnomah in the U.S. and he is part of Campus Crusade for Christ. I graduated from a seminary, grad school, post-grad school, in a Campus Crusade setup in Manila. That's International Graduate School of Leadership. So hindi kulto yan, hindi kulto. Gamitin niyo yan. Kasi maraming teachers kulto. Kapag nakinig kayo sa kulto, makukumunoy kayo. Di ba may pastor na katulog nun? Sa pinangguan na nga yan eh. Ayan. I don't know of you, in my experience, I value these experiences that God had given me, that God had allowed me to experience. When was the last time you encountered somebody or someone whom you love most, your loved ones? Yung huling salita nila, their last words before they departed, bago sila mamatay, naringgan ninyo magsalita sila. May naiwan ba sa inyong pandinig? Itong mga mahal natin sa buhay na for the last time you heard these words, maybe it's a sort of advice or counseling. O kaya naman pinamanahan kayo, tapos namatay na, gano'n. Don't you know that the last words of a person dying is very important? Yes. Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba doon? My father died, mga kapatid, couple of years back. In fact, itong January, last month, ay death anniversary ng tatay ko. And in his deathbed, tinawag niya ako. No? Kasi na-stroke ang tatay ko. He experienced 3 strokes. Yung pangatlo, patay na, dumiretso na. Before he died, tinawag niya ako. We have a large family members. No? We are all 10 in the family. 10 boys and 2 girls. Ako yung bunso. I'm the youngest. Alam niyo mga bunso, gwapo yan eh. Saka magaganda, may prueba, di ba? Sabi niya, anak, hindi na siya makapagsalita, sign lang kasi. And I sat beside his bed. Sa hospital to. And I capture really, that inspired me, yung mga words na sinabi niya sa akin. Because we have a large family and many mouths to feed, yung mga younger siblings hindi na nakapag-aral. Kaya ako na-stop mag-aral ng 2 taon. Natambay ako ng 2 taon. Wala na kaming kwarta eh. Naubos. Di ba makapag-trabaho si tatay because of his condition. Sabi niya sa akin, sabi niya, naitanim sa isipan ko to. Naging inspirasyon ko tong last words ng aking mahal na ama. At ang sabi niya, Hil, huwag sana ang kahirapan natin ang maging hadlang para hindi maabot ang iyong ambisyon sa buhay. Natanim sa isipan ko yun. We are so poor.
Minsan hindi namin alam ang susunod na kakainin namin. But I took that as an inspiration in my life. Sabi ng aking ama, anak, hindi sana ang kahirapan, ang hadlang na hindi mo makamit ang iyong ambisyon sa buhay. Several hours after that, ang tatay ko patay na. Umiyak ako, siyempre bunso. Alam niyo ang mga bunso, sila yung pinakamalakas umiyak. Bakit? Sila yung pinakamaraming atraso. Pasaway, di ba? Ganun, no? Nabiyudang nanay ko, sumagat-salita ng 15 years. Ang nanay ko, ang mahal kong ina, 15 years. Bago binawian ng nanay ko, meron din sinabi sa akin na hindi ko makalimutan. Yung sinabi ng tatay ko, huwag sana ang kahirapan natin mangyayari, hindi makamit ang iyong ambisyon sa buhay. Isang pakpak iyon na nagdadala sa akin. Itong sinabi ng nanay ko, isang pakpak din na nagdala sa akin. At ang sabi niya, pastor na ako nung namatay ang nanay ko. Alam niya, naglilingkod ako sa Panginoon. Pero siya, hindi pa siya talagang totally committed that time. Pero alam niya na tayo ay nasa paglilingkod. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, anak, basta, sabi niya, gawin mo ang mga bagay na makapagbigay ng kagalakan sa Diyos. Tinig ko yun, mga kapatid. Several hours, namatay siya. Sabi ng tatay ko, huwag hadlang ang kahirapan para maatin mo ang iyong pangarap. Ngayon, naglilingkod ako sa Panginoon. May isang inspirasyon na nagsabi, anak, basta ang mga halaga, ang mabubuting bagay, ang mga bagay lamang na gawin mo ay makapagbigay ng ngiti. Kayo, tignan mo ngayon katabi mo. Meron ba? Siguro kayo ay uli lang lubos na tulad ko. Tandaan ninyo, respect them well and love them well. Show your love to them while they are still alive. May kasabihan na tayo, what are flowers for if they can no longer smell? Sabi mo sa katabi mo, English yun ha? Naintindihan mo ba yun? What are flowers for if they can no longer... These two. The words of dying individuals, sa akin ha? Sa mahal kong ina, sa mahal kong ama, nagsilbi ito. Na inspirasyon sa buhay ko. Maraming nangyayari. During this part of my time, taga-Tarlac ko kami, dyan panganak ang yung Communist Party of the Philippines. Diyan rin panganak yan sa probinsyang yan. I was nearly recruited to become a New People's Army because of discouragement in life. Pero hindi ko tinungo yun. Natawag ako ng Panginoon na maglingkod. Ito ng nanay ko, sabi niya, gawin mo lang ang mga bagay na makapagbigay ng saya sa puso ng Diyos. Tapos na po ang mensahe. Intro pa lang yun. Tignan natin. Matsyagan nyo maigi yan. Okay? Tignan natin. Si Apostol Pablo, si Paul, he's like a dying man. And his words are very important for us to remember and to plant those words and let the words of this dying man, such as Paul, I will say the background to you, resonate deep in our hearts. Can I hear amen to that? Amen! Background of the planting of the Philippian church. Yun po yung Philippi, yan po yung mapa. Okay? Malinggit na nandun yung nakaturo roon. At ito'y itinanim o kaya nagpasimula, mga kapatid, dito sa Acts, ito balikan natin. Okay? Yung sa Acts chapter 16. If you go back to Acts 16, Acts 15, Paul's missionary journey and his fellow missionary bands or team, they have a successful church planting in that part, okay, in Asia, in Troas. That's part now of Turkey, okay. They have a very successful church planting there in that area. And there was a vision, a man standing on that side in Macedonia, waving his hand. Ang sinasabi nila at sa vision ay sinasabi ng lalaking ito, kay Pablo at mga missionary band o kaya missionary team niya doon, dito naman kayo magpunta.
tulungan nyo kami rito. Gusto din namin makapakinig ng Ebanghelyo. So, obedient to the Holy Spirit and to the vision, they turned and they went. And that started the second missionary journey of Paul. Naging sensitive siya. At naiplant ang mga churches na yan. Isa dyan, Macedonia po yan, na isa dyan na churches, o isang church dyan ay Philippi, na ipanganak at na-establish ang Bible study lang yan. Saan sila nag-Bible study? Sa tabi ng ilog. No? Kaya huwag niyong hayaan yung mga Bible study ninyo, magiging munting mga butil yan na pupunta sa Northern Luzon si Pastor? Northern Luzon. Oo, magkapitbahay na lang kami kasi taga-probinsya ko ng Tarlac. Napunta na rin sa Spain. Oo, baka sa inyo, baka tawagin sa Republic of Timbuktu. Eh, hindi ko alam yun kung nasaan yun. Kung saan lugar. Yan, kumalat ang salita ng Panginoon. At itong aklat na to, okay, this book, this specific book, was written by Paul. He was in prison. Nasa bilangguan siya. Kaya nga, when you look at this chart, the first imprisonment ni Paul, he wrote 4 books. Madali lang tandaan. If you are in my class, you will pass numeration test. What are the 4 books that Paul wrote during his first imprisonment? Makukuha ninyo yung 4 yan. Just create an acronym, PEPC. PEPC. Philippians, Ephesians, Philemon, Colossians. Kaya nga, PEPC. Isa dyan, Philippians. Hindi Coca-Cola, talo kayo dyan. 0 kayo sa ating class. Philippians is one of the books written by Paul while he was in prison. And then after that, he wrote 3 more books in his second imprisonment, the pastoral epistles. We know that. 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus. And after that, he was persecuted. According to extra-biblical sources, Paul was beheaded. Pinugutan ng ulo. Itong si Pablo. Sipin ninyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka sa sasabihin ng isang lalaking malapit ng mamatay. Sabi ng tatay, naghihingalo na. Sabi ng asawa na naghihingalo, mas mabuting tawagin ko ang aking mga anak para maganda, no? Yung asawang lalaki nasa kama, naghihingalo na. Tapos sinawag niya yung kanyang mga anak. Tapos nagsalita si tatay, yung nanghihina na at mamatay ng tatay nila. Ang sabi niya, Gregorio, andyan ka ba? Opo tatay, nasa ulunan mo po ako. O ikaw, Inga. Inga, ganda ng pangalan eh. Tatay, nandito ako sa kanan mo. Hinawakan ng ba? O ikaw, Lolita, nasaan ka? Nandito ako sa kanan niyo, tay. O, si Berto, nasaan? Sabi niyong tatay na malapit na siya. O, nasa paanan mo ako, tatay. Ako si Berto. Tapos nagsalita sa tatay, pambihira kayo, nandito kayo lahat. Sinong nagbabantay sa tindahan natin? Umamatay na business pa rin ang means. Akala may sasabihin mabuti. Pakinggan natin si Paul sapagkat yan ang kanyang general background to. Author, date Paul, AD 62. Sapagkat itong 62 AD, namumuro na, kumukulo na ang persecution doon sa Rome. That's why si Claudius expelled all the Christians in Rome. No? Kaya nga si Priscilla Aquila, lumabas sila. They were business partners. They were business couple. Umalis sila dyan. 62 AD, the starting point of persecution, because 2 years after that, in 64 AD, Emperor Nero accused the Christians of burning the city of Rome. Yung mga 2 years lang yan. He accused the Christians burning the city of Rome. Well, the fact is, he was the one who burned the city of Rome to give way for his infrastructure project. So it's illogical for this group of believers to be perceived as the one or suspected to be one
that they were the ones who burned the city of Rome. Walang kakayanan yan eh. Wala silang logistics, wala silang resources. Mahihirap na mga tao, karamihan sila, nagtatago, natatakot. 64 AD. So the purpose of this book is to encourage them to walk in a manner worthy of the gospel of Christ, by describing the lives of those who are a good example, by warning them against the Judaizers, and by that directly exhorting them. The theme is the gospel of joy. Now, grabe to. Parang it's what we call, it's hard to explain. It's a paradox. Someone else exhorting someone else to be joyful, where in fact his situation is not a joyful circumstance. Ikaw, mabilanggo ka, sa marumi, madilim, hindi ka komportable doon. Ikaw pa ang magbibigay ng kalakasan sa iba. Sabi mo nga sa katabi mo, kung magawa mo yon, wow, man. Nahihirapan ka na nga. Nasa bilangguan ka, pambihira. Siya pa yung nagsabi, no? Be joyful in the Lord. How come? I cannot be joyful in my condition. Because I'm in prison, di ba? Parang mahirap. Pero ang running team ng Book of Philippians, this is called the Gospel of Joy. Because of the numerous times the word joy was mentioned 16 times in its various forms. Napakadakila itong taong ito. Kaya karapat-dapat lang, titigan niyo ako, karapat-dapat lang na pakinggan natin si Pablo. Sabi mo sa katabi mo, total bagong taon. Huwag akong tignan nyo yung katabi niyo. Total bagong taon naman na umayos ng buhay mo. May apat akong sasabihin. Na galing sa bibig mismo ni Pablo, na apat. Paul's characteristics. As I view and read the pages of Scripture, specifically in this book of Philippians, makita ko na mamutawi ang character ni Pablo. Una, meron siyang indisputable integrity. Di ba gusto niyong pakinggan isang tao na may integridad? Gawin mo to, gawin mo to. Ito ang gagawin ninyo. Di ba? Ang sarap dalhin. Ang sarap tanggapin. Dahil alam mo, yung nagsasabi sa'yo, may integridad. Tanungin mo sa katabi mo, ikaw kapatid, may integridad ka ba? Yan ang sasagutin natin mamaya. Pangalawa, inner strength. Di ba? Meron siyang panloob ng kalakasan, tibay ng loob. Ano man ang circumstance niya, o circumstansya sa buhay niya mga kapatid, nagpapasalamat siya. Siya yung pinakamaraming in-exhort na be thankful, be thankful. Sa mga apostol, siyang pinakamarami. Yung iba nga, ang gaganda ng sitwasyon nila eh. Hindi sila nabilanggo. Pero itong taong ito, nagtagal siya sa bilangguan, binibilang pa nga eh, ng mga theologians ang bilang ng pagkabilanggo niya. First imprisonment, second imprisonment. Sipin mo. Pero siya, may matatag at masayang kalooban. Ikatlo, interpersonal skills. Ang galing. Pag ang taong nagsasabi sa iyo ng mga dapat mong gawin, di ba pakinggan mo? Kasi nakikita, kaibigan niya ang lahat. Alam niyo si Pablo, siya rin ang maraming binanggit ng mga tao sa Biblia. Example, mamayang gabi, basahin niyo yung Romans chapter 16. Ang dami ang binanggit dyan. Babae man o lalaki, binanggit ang marami. Grinit niya lahat yan. May kaibigan niya lahat yan. Mga kapatid. So pakinggan natin. Sabi niya, Philippians chapter 4. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for my joy and crown. Huminto muna tayo doon. Anong mapapansin ninyo dyan? Ito mga sinulatan niyang mga believers, grabe ang kanyang apresiasyon sa kanila. He has a genuine, sincere heart of appreciating them. Ang sabi niya, you are, my crown. I love you. Diba? Awkward lang sabihin yan, pero alam nyo, the reason why I'm here, year after year, 16 years na ako pabalik-balik dito every New Year because I love our OFWs. Amen. They need to hear God's message. One way or another, they need to be strengthened by the Word of God. They need to be encouraged by the Word of God.
They need some kind of refilling in their hearts. I can only do so much. Hindi ko lahat magagawa yan. But sige, gawin natin. No? Tingnan nyo ang pagtatangi ni Paul elevated believers in Christ by valuing them and placing them in the highest place in his heart. Whom I love. You are my crown. In other passages, in Philippians 1:7, it is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart. Whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Sabi nga ninyo, wow, man. Ang sabi ni Pablo, kayo nasa puso ko. Mahal na mahal ko. Karga kayo ng puso ko. Alam nyo, pag ikaw may kinakarga ka sa puso mo, pinapahalagahan mo yun, minamahal mo yun, pinapanalangin mo yun. Tignan ninyo. Yung asawa ninyo na mahal mo, di mo sinusumpayan kung nasa puso mo. Diba? Ingatan mo, Panginoon. Pagpalay mo po ang aking sweetheart. Kung ano mang tawag mo yan. O sweet, o kayo sweet. Bakit sweet? Sweetie. Diba? Ingatan mo yan eh. Hindi mo sisirain yan. Yung mga taong nasa puso ninyo, mahal niyo yung mga yan. Si Pablo, sabi niya, wow man, sabi ko, I have you in my heart. Sa ibang parte ng sulat niya, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and ready, read by everyone. Kayo, binabasa ng sanglibutan, nasa puso ang mga istorya niyo, ang mga pagbabagong ginawa. Grabe ito, no? Therefore, sabi niya, my brothers and sisters, you whom I love and long for my joy and crown. Ang sabi sa kanila, stand firm. Can we say those two words? Stand firm. In the original word, yung stand firm ay isang word lang yon. Translated in English na two words, yung stand firm. Pero sa original, isa lang. No? Stekete. To stand fast, stand firm, persevere. No? To be stationary. Tignan nyo yung guard. Stand firm. No? Talagang, no? Hindi natitilang. If you look and parse itong stekete or stand firm in English trans, it is a verb. It is in the present imperative active second person plural. Ano ibig sabihin no? Let me explain that in layman's term. Pag sinabi mong stand firm, because of those things, action word, present tense, imperative, or command, active second person plural, ang ibig sabihin niya, yung standing firm na yan, you do the action now. And after doing the action now, it will continue on after acting on that action. Magpapatuloy yan. So in other words, ang translation niya ay continue standing firm. Sabi mo sa katabi mo, naawatam? Naintindihan mo? Stand firm. Hindi itong one-time standing lang, kundi tuloy-tuloy. Mga kapatid, now, ano yung mga bagay yan? There are 4 challenges. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Oo, makinig ka. 4 challenges. Listen to a dying man. Last words, based from the text. Una, be a peacemaker. Gusto niyo ba yan? Okay? In order for you to become a successful believer, while you're standing firm, embrace these challenges. Okay, let's look at the passage in verse 2. Okay, number 2. Yung pangalawang challenge, be a person of joy and gentleness. Pangatlo, be a person of prayer. Tatalakayin natin yan shortly. And then, ika-apat na challenge, be a person of integrity. Be a peacemaker. Look at this. I plead with Euodia and I plead with Syntyche. By the way, pronunciation na ay Suntuke kasi yung tama ay pronounced as you, no? Kaya mahilig sumuntok yan eh. Suntuke. Syntyche. Or ini-English na natin, kaya Syntyche. Ang nag-aaway yan. To be of the same mind in the Lord. Yung teacher ko nung araw, no? If it is not in the text, Pastor Hill, don't input. No? Don't, but you can surmise.
Ano kaya ang pinag-awayan ng dalawang magkaibigan na to? Sige na. Marites o Marilag o Marichu. Marilag, sino ilalaglag natin? Marichu, sino chuchugihin natin? Siguro, gossip, ano? Oo, yun, yung may sinabi sa komentaristang ganyan eh. Ano pa kaya? Magpapuan tayo magsuggest. Siguro yung isa may inutang, ang tagal magbayad. Pwede. Yung isa, sinisiraan siya sa iba. Well, basta hindi natin alam. Basta they are not in good terms, in other words, itong dalawang ito. Ang sabi ni Paul sa mga believers sa Philippi, yes, I ask you, my true companion, help these women since they're contented at my side in the cause of the God. Katulong ko naman sila talaga. Meron lang silang disagreement, meron silang alitan, pakitulong naman sila. Pakitulong. Along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are written in the book of life. Gusto ko yun. Yung qualifier na yun. Alam niyo mga kapatid, hindi ko meron kayong disagreement na dalawa, mabubura na automatic ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. Pag ganyan, hindi tayo may susulat to. Pati yung katabi mo, wala sa aklat ng buhay yan. Pag tumawi ka, burado. Pag hindi ka nagkakita, burado, wala eh. No, we need to repair and we need to reconcile, mga kapatid. When was the last time you observed individuals, merong alitan? Sabi ng isang member sa church, pinuntahan yung pastor. Nagsusumbong kay pastor, yung member, sabi niya, pastor, bakit naman ganito? Yung best friend niya yung sinasabi. Bakit naman, best friend ko pa naman yun eh, bakit ako ganyan, sinisiraan, ganyan. Sinumbong niya lahat kay pastor. Nakikinig naman yung pastor, gumaganon lang. Kasi pinuntahan siya sa bahay ng pastor eh. Habang misis niya, doon sa kusina, naggagayat ng sibuyas, ng kamatis, kung ano. Gumaganon yung pastor. Pagkatapos ng sila mag-uusap, tumayo at nagpaalam. Pastor, salamat sa pakikinig ninyo. Ha? Alam mo sis, sabi niya ang pastor, tama ka. Tama ka. Salamat pastor, salamat. After 5 minutes, dumating din yung isa, yung sinusumbong niya kay pastor. Bakit? May sabi na ko sa iba, o ba ito pastor? Sumbong na ako mo. Hindi niya alam na nagpunta yun. No, kalis siya dumating. Nagsalitan sila. Sinumbong ganito ganyan. Eh, na maalam siya. Bago tumayo yung babae, sabi ko, pastor, tama ka. Tama ka. Nagambala si Mrs. kasi, sandali, sabi niya, nakaalis na yung bisita nila. Sabi, sandali, yung una, sabi mo, bago umalis, tama. Nasa yung pangalawa, bago umalis, yung mo, tama. Tumitig yung pastor sa asawa, tama. Tama ka. Ano? Mga kapatid, ang hirap mamagitan. Challenging yan. Minsan nangangamba ka eh. Alam nyo, maganda na tayo'y tagapamagitan. We act on the role of being peacemaker. Peacemaker ha? Not peacekeeper. Peacemaker. Sabi mo sa katabi mo, peacemaker ka. Peacemaker. Hindi ka peacekeeper ha? Be a peacemaker. Verse 4, rejoice in the Lord always. Ay, napakaganda niyan. I will say it again, rejoice. I don't know. The demeanor of St. Paul or Paul writing these words, the last chapter of the book of Philippians inside the prison cell, saying to the believers who will be ministered with love and sincerity. And sabi niya, rejoice. I know that kind of joyful act or joyful attitude comes from the inside out. Maaaring umiiyak si Paul. Sabi niya, be joyful. In all your situations, mahirap ang inyong kalagayan, mga Kristiyano, Philippi, sikat na syudad, ma-identify mga Kristiyano dyan, ipipersecute mga Kristiyano. But here, itong dying man, his last words, very endearing, very affirming, and saying, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. I don't know kung yung manuscript na yon ay may tulo ng luha niya. Hindi ko naman nakita ang manuscript eh. But deep down in the heart of Paul, that's the dearly exhortation of the people of God
that they need to rejoice always in the Lord, in spite of what he is experiencing at the moment. Matindi, ano? Minsan tayo madaling mag-justify eh. Paano ko makasabi magsaya ka? Ako malungkot. Paano ko makasabi na tutulungan ka ng Diyos sa problema mo? Ako kadang. No? Sang damakmak na problema ang dala-dala ko. Di ba? Minsan gano'n ang justification tayo. No? Paano ko makatulong? Ako din ay gamba. Hindi nga kapatid. Iba yung context mo sa context mo. Tutulungan ka ng Diyos, yes. Pero gagamitin ka ng Diyos in spite of that. Sa iba. Ang hirap niya. Mga kapatid. But si Paul, pinakita niya sa atin ang halimbawa. Mag-alala kayo sa kabila ng mga nangyayari sa inyo. Be a person of joy and gentleness. Anong sabi dyan? Let your gentleness. Anong Tagalog ng gentleness? Kahinahunan. Yung joy, kagalakan. Nagagalak ka ba ngayong araw na to? Amen. Sa mga trabaho ninyo, napapakita ba ang kahinahunan? O by the way, yung joy and gentleness ay bunga ito ng Espiritu. Sa Galatians chapter 5, 21, 23, 22, 23. Ano ang mga fruit ng Spirit? Love, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. At saka yung huli ay Self-control. ayun. Ano yan? Self-control. No? Self-control. Ano self-control? Or out of control? Siyam yan. Dalawa yan ng bunga. Be a person of joy and gentleness. What's the third? Challenge. For us to stand firm and be a blessing to others. Itong ikatlo. Be a person of prayer. No? Itong si Pablo, siya nga ang sabi ko kanina, napakarami. Siya, a lot of exhortations with regards to prayer. Siya nagsabi, pray in the Spirit. Siya nagsabi, pray at all times. Paano yun? Pray at all times. Pray in the Spirit. Yung deep prayer life ni Paul na ipapakita lang in spite of what is going on around in his experience. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. With thanksgiving, present your request to God. Hindi na natin i-define ang prayer. Alam na ninyo yan. Alam na ninyo yan. Yan ay pakikipag-usap natin sa Panginoon. Mga kapatid, when we pray, we bring all our concerns in Jesus' throne, in Jesus' heart. Sinasabi na natin lahat yan. But the most important consideration when it comes to prayer is our attitude. Nagiging prayerful tayo sapagkat we know our prayers are answered by God. When was the last time yung pinag-pray mo, nakita mo? And because of that, iigtingin mo ba ang pananalangin? At nakita mo ang biyaya ng Diyos, tumugon, iigtingin. Namamangha ka tuloy. Nababago ka tuloy. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? Ang mga tao mo panalanginin ay handang pabago sa pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Amen. Ang taong mapanalanginin. Hindi lang siya malapit sa Diyos, kundi ang buhay niya nababago unti-unti, nababago unti-unti. For example, meron bang taong kinaiinisan mo o nang inis sa'yo? Inisnap mo? Para ma-inlove ka sa kanya, ano gagawin mo? Lalasunin mo para madali nang mamatay? Ipag-pray mo? Yeah. Pag-pray lang na. Pag-pray. Yes. Ipag-pray. Alam nyo, nung ako'y naging believer, galit. Nagalit ang mga miyembro ko sa pamilya. Yung bunsong kapatid nila, magpapastor, ayaw nila. Kasi kami, saradong katoliko talaga. May kapatid nga akong madre eh. Nung naging ako, galit na galit sila. Alam niyo ang life verse ko? Ang life verse ko? Romans chapter 12, verse 14. Anong sabi doon?
Pray for those who persecute you. Pray and curse not. King James Version po yun. Hindi ko alam ang implication niyan sapagkat in my first night of my conversion, May 1, 1978, hindi pa pinapanganak ang karamihan sa inyo, yun ang binasa ko Romans Napunta ko sa Romans chapter 12, lumantad ang verse 14, and I claim that as my life verse. Pray for those who persecute you, pray and curse not. Hindi ko alam implication. Yung palang mangyayari yung mga susunod na panahon ng buhay ko, ipipersecute pala ako nito. Kinik-out ako sa bahay namin. Pinalayas ako. Sinasabihan ng mga masasakit na kayong mga born again, pupunta sa impyerno. Payag ba kayo doon? No. Hindi No, yun ang sabi nila. Yung madre kong kapatid, minumura ko noon Madre ha? Minumura ko sa pagka-born again ako. Grabe yung persecution na naranasan ko. Nung sabi sa akin, gagamit pa siya ng ibang lengguwahe. No? Talagang malutong, parang Lijas Lechon. Sabi ko sa kanya, ate, sandali. Di ba? Sabi niya kasi, kayong mga born again. Tapos, yun na. Pupunta kayo lahat sa impyerno. Walang pupunta sa langit sa inyo. Ano naman siya? Nilapitan ko, sabi ko, ate, di ba ang mga madre, hindi nagmumura yan. Wala ka nang pakialam. Yung adito niya, gumagano'n. Sabi ko sa kanya, ate, ayaw kong pumunta sa langit. Bakit? Nandun ka. Nalalaitin mo ako at saka mumura-murahin, di ba? Mas gusto ko pang pumunta sa impyerno kasi natural yung punishment ko. Ginawa ko sa langit may ibang nalalait sa'yo. Ang hirap no. Piniluso ko ang ate ko, alam niyo, salamat sa pananalangin at pananalangin. Pinalo na yung tuhod ko, kapapanalangin sa kanya, sa mga kapatid kong iba. Naging born again na yung kapatid ko. Naglilingkod sa Panginoon. Yung kanyang anak, nakapag-asawa ng kanyang anak si Leo. Galing kumanta. Ang ganda. Ang galing kumanta. No? Gospel singer kasi sa simbahan. Yes. Anong sabi dyan? By prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. May additional pa encouragement si Paul. And the peace of God will transcends all understanding, will guard. Sabi nga natin yung word na guard. Guard. Kaya nga, yung Roman soldier pinakita ko sa inyo, di ba, ganito ang metaphor niya, ganito ang picture niya. While Paul is writing this book, may Roman guard na nakabantay sa selda niya. Mahigpit ang bantay because iba ang rule ng mga Romano. Kapag ikaw ay sundalo, nagbabantay sa isang bilanggo, matindi at mahigpit ang rule nila dyan. Kapag yung binabantayan mo, if you're a Roman soldier, Roman guard, nakawala yung binabantayan, mga kapatid, dito ako pa rin daw mawala sa frame. Matindi ang kaparsan nun. Yung sentensya ng binabantayan mo, aakuin mo. Kamatayan to kung makawala yan, yung nagbabantay, kamatayan. Kaya kaya ginamit niya ito na metaphor, na picture. Shall guard your hearts. Hindi umaalis. Ano mangyari? Hindi natitilang. Yung irene, that's the original word of peace, irene, ang ganda ng ibig ng sabi ng pangalan mo, kapatid, kapag Irene ka, o Irenyo, o Irene, ang ganda ng pangalan mo, ibig sabihin, peace. And the irene of God shall guard yung kapayapaan. Sapagkat kung hindi tayo nagpipray, di ba? Ang tendency niya, nagagambala tayo. No? Reklamo ng reklamo. Nakikita natin mga maiitim at masasamang mga bagay. But when we close our eyes and concentrate and pray, mapapaharam yun. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? And the peace of God, like this Roman guard, steady, nandun, binabantayan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Can I hear amen to that? Amen.
Maraming tao nagugulo ang buhay. Dahil daming iniisip at hindi makaprente at makapokus sa Panginoon. Amen. Be a person of prayer. And finally, ito. Pag sinabing finally, there are two implications. When a writer of the scripture says, finally, o kaya naman ay therefore, mga structural markers na ganyan. Dalawang ibig sabihin niya. Either yung writer ay nagko-conclude na. Finally, di ba? Pag sinabi kong final, ay sa wakas, matatapos na si Pastor Hill. Ganun, no? O pag sinabing finally, nag-introduce ulit ng panibagong idea o topic. In this case, finally, magwawakas na siya. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? Sabi ni Paul, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace, again, it's being sandwiched by those things. And the God of peace will be with you. Ano ang challenge dito sa atin? Be a person of integrity. Stand firm. No? Yung mga bagay na iniisip, may translate ito sa actual na pamumuhay natin. Sabi nga natin, you must walk your talk. Sabi mo yung katabi mo. You must walk your talk. You must practice. Sabi mga pastor to. You must practice what you preach. You must practice. You must walk your talk. If you don't walk your talk, don't talk. Ay, nalilito ako doon. Ulitin natin. If you walk your talk, yan. Walk your talk. If you don't walk your talk, don't talk. Tama, no? Yes. Walang saysay yun. Huwag ka ng salita. Buhay mo naman, hindi lapat doon sa iniisip mo na matitino at magaganda at godly. Amen. Kaya sabi ni Paul, siya ay nakikiusap sa atin. Ang lahat ng mga naringgan nyo, natutunan ninyo, you put them in practice. Amen. You put them in your actual life. Ako, hindi naman sinasabi dyan, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Marami kayong natutunan sa akin. Nagsimula doon sa ilog. Alam nyo, ang audience ni Paul sa ilog, go back to Acts 16, kababaihan. So sabi ni Pablo, ito yung sulat ko sa inyo. At ang sulat na ito, hindi lang nagpatingkad ng pananampalataya ng mga tao roon. Hanggang sa ating panahon, dumating sa ganito. Be a person of integrity. 4 challenges. Pakibasa ng 4. Loud enough to hear. Go. Be a peacemaker. Number 2. Be a person of joy and gentleness. Be a person of prayer. Be a person of integrity. Stand firm. Reflection. 4 na tanong to. Pwede yung screenshot. Find someone who needs reconciliation. Initiate and become a peacemaker. Alam niyo kung mga pupunta sa inyo na nagchichismis, tulungan mo siya. Yung chismis, gusto mo mamagitan ako para mag-usap kayo. Hindi ganyan kasi lalala ang problema ninyo. Amen. Ano magiging itsura nitong simbahan ninyong to? Kung gano'n, nagmamahalan kayo. May sakit na nararamdaman na isa, nasasabi niya, hindi niya tinatago. Hindi niya kinikimkim. Ang ganda. Patutuo tayo. Pangalawa, pakibasa yung second question. Want to ready go? How can you demonstrate joy in your life and How gentleness can to you others? demonstrate joy in your life and gentleness to others? Diba? Hirap na hirap ka sa tahanan mo kung saan ka nagtatrabaho. Eh di umawit ka. No? Manalangin ka. Ipagdasal mo maraming tao sa buhay mo na nahirapan din tulad mo. At yung gentleness, paano mo? No? No? Alam niyo, one of the things na na-observe na aking 2 anak,
si Johanan saka si Jezreel. Ito, pinagmamalaki nila. Sabi nila, ang tatay ko sa mga friends na, napaka-gentle ang tatay ko. Kasi tinatanong nila di ba ang hirap ang anak ng pastor? Tinatanong nila sa dalawang anak ko, si Johanan saka Jezreel. Sabi, alam mo ang tatay mo? Sabi na niyo ako, parang stricto. May stricto ako sa simbahan. Pag makita nila ako, naku, takbuhan kung saan sa mga kabataan. Kasi ayaw nilang makausap ko sila. Parang stricto. Hindi, sabi ng anak ko, very gentle ang tatay ko. Ganun lang ang asta niya. Parang isnabero ba? Pero pag-usapin mo yan, and I praise God. Ikaw, mahinahong ka ba? O ikaw nangunguna sa sakit sa init ng ulo. May sinusumbong sa'yo, sugurin natin yan, tingnan natin kung ano nangyayari ka. Parang ikaw pa yung mitsa ng away. O ganyan. Pangatlo, na tanong. How can you cultivate your own prayer Ang life? sarap-sarap nito. Ang sarap nito sa akin simbahan pinuntahan dito sa Hong Kong kahapon. They are on prayer and fasting. Dahil doon, di ako pinakain ng pastor. Gutom na gutom ako muna. Kaya fasting ba kayo ngayon? Kung araw na ako hindi kumakain, pakainin mo ako. Yung narinig ko na, naging discerning lang naman ako. Pastor, okay, kasi nandun na yung congregation ready na after. Kasi after my speaking engagement, nagpulong na silang ganito kasi they are into prayer and fasting. Apologetic naman si pastor sa pastor prayer and fasting namin. Mabuti na lang merong inabot na thank you card. Thank you card. At kayo na lang magkape sa sarili nyo kasi siya nagpapasting din. Ang galing. Sabi ko gusto kong mag-join Kahapon, I would like to stay there for several minutes and to feel the environment of a prayer-filled congregation. Mga kapatid, huwag natin kalimutan yan. Ang paghihirap natin may iibsan kapag tayo dumulog sa Panginoon. Naranasan ko yan. Walang pagkain, may sakit, maraming problema, maraming concern. When we stop and pause and talk to God and open our hearts, God will show His special revelation to you. Ika-apat, last, 1 Corinthians, go. What integrity issue are you struggling? What steps would you take to change that? Listen. So, what integrity issue are you struggling with right now? Relationship? Is it in the area of finances? Marami. What steps would you take to change that? Friends, my beloved brothers and sisters, the Lord bless you. In your calendar year, as you embark for New Year, ito yung ating yakapin na hamon. Mula sa isang nalalapit ng lalaking pumanaw. Wala naman akong isip ako. Let's pray. Amen. Let's bow our heads in prayer. And let's feel the Holy Spirit touching our lives and changing us. Lord, you are the author of transformation. And every word preached and taught, the end result of it is always life change. Yes, Lord. May you all, Lord, through the power of the Holy Spirit, as we heard from you, your word, your precious word, we continue not only to inspire us, not only to motivate us, but continue, Lord, to change us from the inside out. And this is our prayer. In Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor.